Recap tayo, no? Last week, ang sermon natin ang tungkol dun sa babaeng 12 years na dinurugo. No? Kung paano siyang, ginawa niya, hinawakan niya yung laylayan ni Jesus, ang gamit ni Jesus, at siya'y gumaling. No? At natutunan natin doon na hindi yung paghawak niya kay Jesus ang nagpagaling sa kanya. No? Hindi yung paghawak niya sa gamit, kundi si Jesus mismo. No, kaya si Jesus mismo ang kailangan natin upang tayo ay maligtas at gumaling. At nakita natin sa tuwing magpapagaling si Jesus, binibigay niya muna ng kaligtasan yung tao. No? Salvation muna, bago kagalingan, na nagpapakita na mas mahalaga ang spiritual na buhay kaysa sa physical na buhay. Mas mahalaga yung spiritual kaysa physical. Last week, di ba, nagsimula yung story kay Jairus, no? Tapos sumingit yung story ng babaeng dinurugo, no? So, ngayon, araw na to, itutuloy natin yung eksena kay Jairus na ulit, no? Sa kanyang anak na babae. Tingnan natin kung ano naman ang matututunan natin sa miracle na magaganap dito. Kaya ang title natin is Christ the Conqueror of Death. Sa title pa lang, alam natin kung anong miracle ang gagawin ni Jesus. At ito ay manggagaling sa Mark chapter 5 verse 35 hanggang 43. No? Matatapos na tayo sa chapter 5. No, mga susunod na sermon natin is from chapter 6 na, no? So, sabi sa verse 35, no, ang huling eksena natin, no, sa last week, no, pagkatapos hawakan ng babae si Jesus, tumigil si Jesus, no? Sabi niya, may naramdaman ako yung power na lumabas sa akin, no? Kaya tinatanong niya, at yung babae na dinurugo, gumaling siya, tapos inamin niya, no, na hinawakan niya nga. Ito na yung kasunod na eksena nun. Kaya nga sabi, while he was still speaking, habang nagsasalita pa si Jesus, they came from the house of the synagogue official, saying, "Your daughter has died. Why trouble the teacher anymore?" Dumating yung mga tauhan ni Jairus. No? Sabi niya, patay na yung anak mo. Bakit inaabala mo pa ang guro? No? So, pagkatapos ma-witness ni Jairus, na-witness ni Jairus yung kagalingan ng babaeng binudugo. At for sure, dahil dun sa na-witness niya ngayon, mas nadagdagan pa yung kanyang pag-asa. Yung kanyang pag-asa na gagaling yung kanyang anak. No, kaso, bago pa sila dumating sa bahay nila, sa bahay niya, sinalubong na siya ng masamang balita. Noong napatay na ang kanyang anak. Siguro sa iba to, sa ibang tao, sisisihin nila yung babaeng dinudugo, no? Kasi na-interrupt yung paglalakad ni Jesus dahil dun sa babae. No, sisisihin siguro kung hindi mo hinawakan yan, baka umabot kami sa bahay. No? Nabuhay pa yung anak ko. Ganun ang tao, no? Yung failures nila, isisisi sa iba. No? O kaya sasabihin nito, kayong mga, kasi di ba naglalakad si Jesus sa daming tao, sumusunod. Baka sisihin ni Jairus, no? Kung iba lang si Jairus, sabihin niya, kayong mga tao mas kayo eh. Sumabay pa kayo. Kung hindi kayo sumabay, mabilis yung paglalakad namin ni Jesus. No? Ganun ang tao eh. Yung i-blame niya sa iba. No? Kahit kasalanan, no? Hindi lang failures, kahit kasalanan ay nagkasala ako kasi si ano eh. No? Kasi ibibintang niya o isisisi niya yung kasalanan niya sa iba. No? Hindi na lang aminin na, Lord, sorry, nagkasala ako. Okay? Ibibintang ko sa iba. No?
Di naman daming niris ni Jairus, di ba? Sabi natin last week. Synagogue leader siya. So niris niya yung galit ng mga religious leaders sa kanya kapag nalabalitaan na nakiki-fellowship siya kay Jesus. No? At maaaring mawalan siya ng trabaho, maaaring itakwin siya ng sinagoga. No? Tapos, nilis niya lahat yun at the end, mamamatay din pala yung kanyang anak. No? Verse 36, but Jesus, overhearing what had been spoken, said to the synagogue official, do not be afraid, only believe. No? Matapos marinig ni Jesus yung sinasabi ng mga tauhan ni Jairus, binigyan niya ng pag-asa, no? Si Jairus, na may kasamang parako. No? Sabi niya kay Jairus, do not be afraid. No? Huwag kang matakot, maniwala ka lang. No? May kasamang pangako, hindi lang pag-asa, no? May kasama pang pangako. No, sabi ni Jesus, totoo, sinasabi ng mga tao na yan. Pero, I am who I am. No? Yun ang sinasabi ni Jesus. Ako ang Diyos, magtiwala ka sa akin. Panoorin mo kung paano ko ito ipapatunayan sa iyo na ako ang Diyos. So, yun ang sinasabi niya kay Jairus dito. Do not be afraid, only believe. Huwag ka matakot, maniwala ka lang. Kasi, yung fear at saka yung faith, hindi pwedeng magsama yan. Kapag ka meron kang fear, hindi pwedeng pumasok ang faith kasi may fear ka eh. At kapag may faith ka naman, hindi papasok ang fear. So, hindi yan pwedeng mag-coexist o magsama. At sinasabi ni Jesus na yung tiwala mo, yung confidence mo, wag sa mundong to. Sa akin mo ilagay yung iyong tiwala. Huwag ka magtiwala sa sinasabi niyang mga tauhan mo. Oo, patay na nga yung anak mo. Pero magtiwala ka sa akin. Huwag sa kanila. O, yung faith ang pinag-uusapan dito. Kahit na sinasabi ng mga tao mo, no? Kasi yung tao niya, picture ng world yun, ng mundo, no? Ang mundo kasi kung ano-ano sasabihin sa atin yan, kung ano-ano ang ipapakita sa atin. No? Di ba, sino ang kalaban ng natin? Di ba, tatlo? Sarili, si Satan, tsaka mundo. Di ba? So, part yun ng ginagawa ni Satan para malayo tayo sa Diyos, no? Ang sinasabi ni Jesus dito, kahit patay na yung anak mo, ako pa rin ang final decision. Kaya nga papunta ako sa bahay mo. Ako pa rin ang final decision. Magtiwala ka. Kaya nga yung title natin Jesus, the Conqueror of Death. Kinonquer ni Jesus yung death. No? Madalas kasi mas naniniwala tayo sa sinasabi ng mundo to. Ay sabi ng mundo to, kailangan maging mayaman tayo. So, gagawin natin, magsusumikap tayo. Lord, next time ka na, saka ka na. Magsusumikap muna ako, sabi ng mundo, kailangan natin yumaman, kailangan ko yumaman. Magsusumikap ka ngayon, iiwan mo muna si Lord, magsusumikap ka muna. Kasi nakinig tayo sa sinasabi ng mundo. No? Sabi ng mundo, mahalin mo yung sarili mo. No? Love yourself, yun ang sabi ng mundo, no? Dami ko nakikita sa Facebook ng mga advice, no? Love yourself. Doon sa mga dumadanas ng mga pagsubok. Yun ang advice ng mundo, love yourself. No? Sundin mo kung anong gusto ng katawan mo, kung anong gusto ng isip mo. Sundin mo. Pero anong sabi ni Jesus? Deny yourself. Kabalik ka rin, no? Sabi ni Jesus, deny yourself. No? Follow me. Sumunod ka sa akin, kalimutan mo yung sarili mo. Kasi kapag yung sarili mo inintindi mo, hindi ka makakasunod sa akin. Kasi puro gusto mo lang ang susundin mo.
Ibig sabihin, siya dapat ang i-prioritize natin. Siya dapat, yun ang sinasabi ni Jesus dito. Verse 37, and he allowed no one to accompany him except Peter, James, and John, the brother of James. So ito yung mga unang alagad na tinawag ni Jesus. Si Andrew lang ang kulang dito, yung kapatid ni Peter. No? Sila yung unang-unang tinawag ni Jesus. Ito yung mga mangingisda. No? Sila yung mga fisherman. Ang tawag sa kanila, inner circle. No? Sa mga alagad ni Jesus. Ito yung mga, kumbaga, mga galamay ni Jesus. No? Present sila sa mga mahahalagang pangyayari o event sa ministry ni Jesus. Present itong tatlo na ito. Hindi ito favoritism, no? Hindi sila favorite ni Jesus. Kung hindi, meron silang special na trabaho. No? Babasahan natin ang Book of Acts, yung tatlo na yan. Merong mga special na trabaho ginawa yan. No? Present sila nung nag-pray si Jesus sa Gethsemane, nung nakasama ni Jesus si Moses, si Elijah, yung nagkaroon doon sa bundok ng ano, sabi pa ni Peter, paggagawa ko siya o kayo ng kubol. Present din itong tatlo na to. So, sila yung inner circle. Meron silang mas malalim na role sa church, no? Sila yung mga naging church leader ng unang church. Kaya sila yung palaging kasama ni Jesus. Hindi favoritism yan, ha? Walang favoritism sa Lord. Sa Lord, pantay-pantay ang tingin ng Lord sa lahat ng tao. Pag nagkasala ka, consequence. No? Hindi porke favorite ka, pag nagkasala ka, okay lang yan. Hindi. No? Lahat ng gagawin natin sa Lord may consequence. 38, and they came to the house of the synagogue official. So nakarating na sila sa bahay. And he saw a commotion, and people loudly crying and wailing. No? So dumating na sila sa bahay ni Jairus. No? At nagkakagulo mga tao. May mga umiiyak. So ang tawag sa mga umiiyak na to, mga professional mourners to. Ang mga chick, meron ito, yung tinatawag nilang crying lady. No? Di ba, si Sharon Cuneta pa nga ang bida ron. Sa movie niya, crying ladies. No? Sa panahon nila, kahit mahirap ka lang, kailangan mag-hire ka ng mourner. No? Yung taga-iyak. Kahit isa lang, kailangan sa lamay, palagi may umiiyak. No? Ganun ang tradisyon nila. Kahit mahirap lang ang pamilya, kailangan merong taga-iyak. So, inaabutan ni Jesus, no? Meron ng crying lady ro. Tapos, si Jairus, siyempre, sinag-official to, medyo may kaya to. So, malamang hindi lang isa, inupahan itong taga-iyak, no? So, may mga umiiyak na ron. And then verse 39, sabi, and entering in, he said to them, why are you making a commotion and crying? The child has not died, but is asleep. No? Natutulog lang daw yung bata, sabi ni Jesus, hindi naman yan siya patay. Okay, kasi, ganito yan, no? Bakit sinabi ni Jesus yan? The child, except sa bubuhayin niya yung bata, bakit sinabi niya na the child has not died, but is asleep? Kasi, yung word na dead, ginagamit lang yan sa scripture sa mga unbeliever. No? Kapag ka mananampalataya ang namatay, ginagamit ang word asleep. Ano tawag natin dyan? Euphemism. No? Yung word na died sa mga unbeliever yan. Bakit? Kasi ang mga unbeliever, kapag namatay, talagang patay. No? Kasi yung katawan nila, yung susunod na buhay nila, spiritual death ang dadanasin. Ano yung spiritual death? Eternal separation from God. No? Kaya dead. Kaya sabi niya, hindi yan patay.
No? Ang mananampalataya pag namatay, kaya nga asleep, paghising niya, kasama na ang Lord. No? Sabi nga ni Pablo, to live is Christ, to die is gain. No? Kaya yung kamatayang gain yun, hindi yun kinalulungkot. Hindi yun kinatatakutan ng isang mananampalataya. Pag mananampalataya ka, hindi ka dapat natatakot sa death. Kasi, to die is gain. Kasi pag mamatay ka, kasama mo na ang Lord. Yun naman ang purpose natin sa buhay. Yun ang gusto natin, makasama natin ang Lord. O gusto natin mapunta tayo sa impyerno. Dalawa lang naman yun eh. Okay, hindi kinatatakutan ng death. Kaya lang, huwag kayo magpapakamatay. Kasi kasalanan nyo. Hintayin mo yung time na tinakda ng Lord sa'yo kung kailan ka mamamatay. No? Kaya ginamit ni Jesus dito, the child has not died, hindi yan patay. No? Natutulog lang. Kasi nga dumating yung kaligtasan dun sa bahay ni Jairus. Si Jesus nabuhay magulit. Yung resurrection niya, yun yung natin, no? Yun yung ating pinanghahawakan. At tayo mabubuhay din magulit. No? Yun ang isa sa mga essence ng resurrection. No? Kung hindi nag-resurrect si Jesus, wala tayong pag-asa. Hindi tayo nakakasiguro na mabubuhay din tayo. Isa nga, hindi nabuhay. Pero nabuhay si Jesus. At pagkabuhay niya na yun, nagbigay sa atin lang kasigurudohang assurance na tayo yung mabubuhay din patuloy. Kasama niya. No? Nakakasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. No? So, hindi naniwala yung mga tao sa bahay ni Jairus. No? Hindi naniwala na natutulog lang yung bata. Siyempre, kaya kumuha na sila ng tagaiyak Alam nila, patay na Hindi sila naniwala sa sinabi ni Jesus. No, anong sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 18? For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the power of God. No? Yung salita ng Diyos, foolishness yan sa mga taong patungo sa impyerno. Pero sa mga mananampalataya, yun ay power. No? Yung salita ng Diyos, may power yan. No? Yan, may power yan para bumako ng tao. No? Kaya nga kailangan makarinig muna ng salita ng Diyos ang isang tao bago siya manampalataya. Kasi yung salita ng Diyos, yun ang babago sa kanya. Yun ang magka-transform sa kanya. No? So, hindi naniwala itong mga tao na to. No? Bakit? Sabi naman ng scripture, foolishness sa kanila, yung salita ng Diyos. No? Kasi, anong nangyari? And they began laughing at Him. Pinagtawanan nila si Jesus. No, but putting them all out, pinalabas sila. Nagtatawanan kayo, sige, labas. Pinalabas sila ni Jesus. No? Ang sinama lang ni Jesus, He took along the child's father and mother and his own companions, yung tatlo, si John, si James, and si Peter, and entered the room where the child was. No? Nagtawanan sila Hindi nga kasi sila naniniwala. Siguro sabi nitong mga crying people na to, sa haba ng experience, sa dami ng iniyakan kong patay, wala pa akong iniyakan na nabuhay ulit. Kaya tatawanan sila, no? Ayon sa experience nila, wala pa silang nakitang patay na nabuhay. No? Kaya, hindi sila naniniwala doon sa sinabi ni Jesus. Siyempre, kasi hindi nila kilala si Jesus No? Kung kilala nila si Jesus, baka maniwala sila. Hindi nila kilala na siya yung Messiah. Kaya ganun yung reaction nila. So, siyempre, dahil sa ginawa nila, frustrated si Jesus sa unbelief. No? Nakita niya ang belief ng tao. Sa kabila ng sinabi niya, pinagtawanan pa siya. No? Tayo nga, kahit na
hindi tayo siguradong tama yung sinasabi natin. Pag pinagtawanan tayo sa sinabi natin, nagagalit tayo, di ba? Di ba nagagalit tayo pag pinagtawanan? Kaya si Jesus, pinalabas siya yung mga tao, sige, hindi kayo naniniwala, labas. Pinalabas. Yung si Jairus, yung asawa niya, yung tatlong alagad, tsaka siya lang ang pumasok sa loob ng kwarto. No? Verse 41, and taking the child by the hand, he said to her, Talita kum, which translated means, little girl, I say to you, arise. No? Pagpasok nila, nakita nila yung anak ni Jairus. No? Patay na. No? Patay na talaga yun ang tunay na kondisyon ng anak ni Jairus. No? Kagaya natin, no? Bago tayo na ng palataya, ang kalagayan natin patay tayo spiritually. Kagaya nitong anak ni Jairus. O siguro si Jairus at yung asawa niya umiyak, no? Makita yung anak nila patay na. No? Natural reaction ng tao kapag nakita nila patay na yung kanilang mahal sa buhay. No? Umiyak. Pero sa kabila nito, naaalala ni Jairus yung sinabi ni Jesus. Na huwag kang matakot, kundi maniwala ka lang. No? Kasi kung hindi niya inisip yun, hindi niya na isasama sa bahay si Jesus. Pero sinama niya pa, no? Sa kabila nung sinalubong siya at sinabi na patay na yung anak niya. Pero nagtuloy pa rin siya, sinama niya. Kasi nakita niya yung nangyari dun sa babaeng inaagasa. Sa babaeng dinudugo. 12 years nang dinudugo yun. Pero nung hinawakan yung damit ni Jesus, dahil sa kanyang faith, gumaling siya. No? Naalala na ni Jairus yun. No? At ginawa ni Jesus yung bagay na walang makakagawa, walang ibang makakagawa. No? Hinawakan niya sa kamay yung patay na bata. No? Ang patay, sa tradition nila, is considered unclean. No? So, hinawakan ni Jesus yung patay, ibig sabihin, unclean na rin siya. No? Technically yun, ha? Pero, si Jesus yung lumilinis sa marumi. No? Sabi natin last week, yung babaeng inaagasa dahil dinudugo siya ang babae noon. Panahon nila kapag may menstruation, considered na marumi. No? Kapag yung babae, 12 years lang inaagasa, dinudugo, 12 years na siyang considered unclean. No? Pero, kaya nung hinawakan niya si Jesus, kung tutusin, bawal yun. No? Pwede siyang kasuhan, ipahuli sa ginawa niya, kasi unclean siya eh. Pero anong ginawa ni Jesus? Nilinis siya ni Jesus. So, itong batang babae, bagamat unclean siya dahil patay na siya, nilinis siya ni Jesus, no? Sabi nga natin last week, Jesus makes the unclean clean, no? Gaya ng ginawa niya sa batang to. Sabi niya, Talita kum. Tayo ka na. Neneng, tayo ka na, sabi. Tinatayo niya yung batang babae. No? Ano nangyari? And immediately, you know, sabi immediately, hindi sabi 3 months, 4 months, 1 week, 2 weeks. Bumangon yung bata. Kagaya ng pagkagaling ng babaeng dinudugo, immediate yung kagalingan. No, yun ang miracle. Ang miracle, immediate yan. No? Hindi yan dahan-dahan. Hindi yan progressive. Kasi kung progressive yan, natural, healing yan, hindi yan miracle. No? Hindi tayo sinasabi ng iba na may mga healing power sila pag pray, tapos hindi gumaling, hindi gagaling ka after 1 month. Panluloko yun, no? Marami nanluloko ngayon. Kaya basta healing, basta miracle, dapat immediate, sabi, and immediately, the little girl stood up and began to walk. Bumangon yung bata, naglakad. For she was 12 years old, 12 anyos.
O bakit binanggit pa yung 12 anyos ni Mark? Para makita natin yung relevance ng babae 12 din years na dinudugo. No? 12. And immediately, they were completely astounded. No? Astounded. So, bilang mananampalataya, minsan dumarating tayo sa ganitong situation. Minsan dumarating tayo dito. No? Yung mga pangyayari sa buhay natin na naitanong natin, kaya ba? Kaya ba ni Lord pagalingin ako? O kaya ba ni Lord isolve itong problemang dinadanas ko? No? Minsan tinatanong natin, kaya ba ayusin ni Lord itong pinagdaraanan ko? No? May mga battles tayong dinadaanan. Battle yun yung doubt. No? May dinadaanan tayong doubt na nagtetest sa ating faith. No? Kung gagana ba yung faith mo o hindi. No? Tinatanong natin yung sarili natin, susundin ko ba kung ano yung sinabi ng Lord? O yung gusto ko ang susundin ko? No? Maasahan ba natin ang Lord? No? Maasahan ko ba ang Lord? Parang wala na ng ibang paraan No? Maasahan ko ba? So, ang sagot sa lahat ng tanong na yan, yes, no? Kita natin si Jairus, wala na siyang, wala na siyang matakbuhan. Ang Lord na lang talaga. No? Lahat ng tanong natin kanina, maasahan ba natin si Lord? Kaya ba ni Lord? No, kanina yung kanta natin, puro impossible, no? Nothing is impossible, all things are possible. Ano pa yung ibang kanta? Puro impossible kanina, no? Tagalog yata, walang imposible sa Diyos may kinanta niya. Ha? Wala pang gano'n. Kasi puro impossible yung kanta kanina. Totoo yun, no? Nothing is impossible. At hindi lang yun. Nothing is impossible at walang mahirap. No? Nothing is hard. No? Ni hirap, walang mahirap sa Diyos. Nasasabihin natin, mahirap yung hinihiling mo, walang ganun sa Lord. Kapag kalooban niya yung hiniling natin, ipagkakaloob niya yan, no? Dapat, maniwala tayo. No, kasi kung hindi tayo maniniwala, walang faith, nakita naman natin kung paano kumilos siya ang Lord. Tinitingnan niya yung faith natin. No? Dito sa story na to, at sa istorya ng babaeng inaagasan, hindi yung miracle ang focus. Hindi tayo dapat yung mag-focus sa miracle. Kung hindi doon sa faith nila. No? Kaya nga meron tayong disclaimer. Ano yung disclaimer natin? Huwag nating i-overemphasize yung miracle na nangyari dito. O kahit anong miracle na mababasa natin sa Scripture, marami tayong mababasa na na-encounter na miracle, no? Lalo na gospel itong series natin, no? Marami, no? Marami pa tayong mababasa ng miracle. Huwag natin ilagay doon yung emphasize. No? Bawa, kung gusto natin ng healing, no? Huwag tayong maging hyper, na parang gumaling ako, kailangan, manampalataya lang ako. No? Yung iba kasi gano'n na sinasabi, manampalataya ka lang, gagaling ka. Hindi gano'n ang healing, no? Paano kung hindi ka gumaling? Kasabihin mo lang sabi siya, kasi mahina ang faith mo. No? Dinidistort nila kung ano yung sinasabi ng Scripture, kung ano ang sinasabi ng Diyos. Distortion yun. Kapag hindi ka gumaling, mahina ang faith mo. Kung gumaling ka nga, kita mo na, sabi ko sa'yo, faith lang yan. No? Hindi gano'n ang faith, no? Ang faith nagdidepende pa rin sa kalooban ng Lord yan, at kung yung resulta ng hinihiling mo ay ayon sa kahilingan, sa kalooban ng Lord, o ayon sa purpose ng Lord. Itong mga miracle na to, kaya ginawa to ng Lord, ni Jesus, kasi isusulat ito at mababasa natin. No? Hindi niya yung ginawa kasi gusto lang ng dalawa, ng babae at saka ni Jairus. May purpose yan, kaya yan nangyayari.
Yung miracle, hindi yung basta-basta mangyayari nang walang dahilan, nang walang purpose. No? Kaya hindi lahat ng hihilingin natin sa Lord, yes ang sagot. No? Hindi lahat. Kaya nga, hindi yung miracle ang emphasis dito sa story na to, kung hindi yung faith ng tao. No? At ang sabi, they were completely astounded. No? Astounded. No? Sabihin na amazed sila lahat. Amazed lahat yung kasama ni Jesus doon sa kwarto. Yung tatlo kalagad, yung mag-asawang Jairus. No? Na amazed sila. No, siguro yung mag-asawa, sa sobrang tuwa, baka gusto nilang magsisigaw at magtatalon sa loob ng kwarto. No? Kasi natuwa sila, kita nila, patay na yung anak nila. Tapos, nabuhay muli. No? Ito na yung last verse. And he gave them strict orders, no? That no one should know about this. And he said that some food should be given to her to eat. So sabi, no? Huwag niyo ipagsasabi yung nangyari. No? Samantalang pinalayas niya yung demonyo doon sa taong inaalihan, ang sabi niya, go and tell your family and everyone. Sabihin mo sa lahat. No? Kasi nandun siya sa Gentile. Gentile yung inaalihan ng demonyo. Ito, Hudyo to. No? Ano ibig sabihin? Di ba nga, kung titignan natin yung pangyayari, no? Di ba nagkaroon ng national rejection kay Jesus? Nireject siya ng buong nation ng Israel. Na-commit ng Israel yung kasalanan walang kapatawaran. Yung blasphemy to the Holy Spirit. Sabi nila, yung ginagawa mo, Jesus, yung ginagawa mong miracle, galing kay Satan. No? Anong ginawa ni Jesus? Sinara ni Jesus yung pintuan para sa mga Hudyo. At binuksan yung pintuan para sa mga Gentiles. No? Kaya nung nasa Gentile region siya, sabi niya, sige, pagkalat mo, pagsabi mo, yung ginawang kabutihan sa inyo ng Diyos. Pero pagdating dito, sabi niya, huwag niyong ipagsasabi. No? So, yun yung unang dahilan. No? Kasi nga sinara ni Jesus yung pintuan. Ang tanong, kahit naman hindi ipagsabi, pag bumukas yung pinto, nakita ng mga tao sa labas na nabuhay yung bata, malalaman din. No? Malalaman din. Siyempre, di ba lalabas yung bata? Lalabas yun. Yung mga kapitbahay, alam nila, patay na yung bata. No? Tapos makikita nila, buhay. So, malalaman din. Bakit binilinan pa ni Jesus na huwag yung sabihin? No? Bakit pa sila binawalan? Lalo yung mga crying ladies, no? Sigurado makikita nila yun eh. Nabuhay yung bata. Tandaan natin, ano sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1 about faith? Yung faith base sa hindi nakikita. No? Base sa hindi nakikita. Kapag nakikita na hindi yan faith. No? Abawa sinabi ko, ako may utak ako eh. Sinasabi ko, kahit hindi ko nakita may utak ako, alam ko may utak ako, that is faith. No? Lahat tayo, alam natin may utak tayo, kahit hindi natin nakikita. Yung promise ng Lord sa atin, gagawin ko to, gagawin ko to, gagawin ko to sa iyo. Hindi ko tayo iwan, hindi ko nabayaan. Naniniwala tayo doon, kahit hindi natin nakikita. So that is faith. No? Kapag nakita mo na, hindi na yung faith. No? Sabi nga ni Jesus kay Thomas, no? Sabi ni Thomas, hanggang di ko nakikita, hindi ako maniniwala, buhay na ang Panginoon. Nagpakita sa kanya si Jesus, pinahawakan yung butas niya sa tagiliran.
naniwala siya, ano sabi ni Jesus? Mapalad yung mga naniwala ng hindi nakikita. Kasi yun ang faith. Si Thomas, naniwala siya kasi nakita niya. So, belief lang yun. Hindi yung faith. No? Kaya sinabi ni Jesus, huwag yung sasabihin. Kasi, kapag pinagsabi ng hindi nakikita ng mga tao sa labas, pag naniwala yun, ano ibig sabihin? Magkakaroon sila ng faith. Kasi naniwala sila, hindi nila nakita yung bata. Noong bawal, lumabas si Jairus, at saka yung asawa niya, no? Lumabas ang kwarto, buhay na yung anak ko, sinabi niya dun sa mga tao. Pag may naniwala ron, faith yun. Kasi, hindi man nila nakita yung bata, narinig lang nila yung sinabi ni Jairus. Saka nung asawa, nabuhay na yung anak nila. So, faith yun. Sarado nga yung ano sa kanila. Pero kapag nakita nila yung bata, buhay, lumabas, naniwala sila, hindi yung faith, kasi nakita nila yung bata, buhay. No? Naiintindihan nyo? Yung bakit ibinili ni Jesus na huwag nyo sasabihin? Kasi nga nakasara yung pinto sa mga Hudyo, no? Kapag lumabas yung bata, ay pag lumabas si Jairus at yung asawa niya sinabi doon sa mga tao, buhay ang anak ko, pag naniwala yung mga yan, o sino man yung nakarinig, naniwala, faith yun. Eh pag lumabas yung bata, no, lalabas din yun eh. Nakita nila, ay buhay si ano. Hindi na faith yun, kasi nakita nila eh. Naintindihan nyo? No? Yun ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus, huwag nyo sasabihin, eh makikita din naman. No? Kaya yung mga sa loob, shock, no? Na-shock yung mga tao sa loob. Kaya nga sabi ni Jesus, pakainin niya kasi tulala yung mga tao, no? Tulala, yung nasa loob mga kasama niya, kahit yung mga magulang ni yung mag-asawang Jairus, no? Tulala sila. Kaya sabi ni Jesus, pakainin niyo. Hanap kayo ng pagkain. So, anong connection ngayon? Nung healing, natatandaan natin, siningit lang ni Mark yung story ng babaeng dinudugo. No? Ang una niyang story, si Jairus, tapos siningit niya yung story ni nung babaeng dinudugo, tapos binalik niya dito kay Jairus. No? Anong connection ng healing sa babae na dinudugo at anak ni Jairus? Noong una connection, pareha silang unclean. Na-encounter nila si Jesus, ginawa silang clean. Si Jairus at yung babae na dinudugo, parehas desperado. At parehas nila ipinakita yung kanilang faith. No? Kaya yung mga kasama lang ni Jesus sa loob ng room, ang nakakita at nakakilala kung sino talaga si Jesus, na siya ay Diyos. No, yung kasama niya lang sa loob. Kaya nga yung tatlo lang, yung inner circle lang ang isinama niya. Pinakita dito ni Jesus na siya ay Diyos. Na kaya niyang bumuhay ng patay. No? Ganun din ang ginawa niya sa atin. Tayo'y dating mga patay, patay sa kasalanan, patay spiritually, pero ngayon tayo'y buhay. No? Buhay spiritually. Yung kasalanan natin, nililinis na ni Jesus. No? Sabi natin, bago nag-miracle si Jesus, sinisave niya muna. No? Kaya yung tahanan nila Jairus, bago binuhay yung anak, binigyan niya muna ng kaligtasan. So salvation muna. No? Pagkatapos niyang iligtas, sa kanya ginagawa yung healing. No? Sa atin ganun din. No? Siniligtas niya muna tayo. No? Sa pamamagitan ng sa pagbibigay niya ng faith sa atin. No? Hindi sa atin galing yung faith kay Jesus. Hindi yung sa atin. Kasi wala naman tayong kakayanan na magkaroon ng faith eh. Hindi yung sa ating galing sa Lord yun. Dahil sa kanyang grace and mercy, binigay niya tayo ng faith. At yung faith na yun ang nagligtas sa atin.
No? Faith kay Jesus. At pagkatapos nating maligtas, dati tayong patay, nabuhay na tayo ulit. Dati tayong marumi, naging malinis tayo. Dati tayong walang pananampalataya, nagkaroon tayo na pananampalataya. No? Ang tawag doon, ano yun? Ano yung second step ng salvation? Wala na, hindi na alam. Second step, regeneration. Or, ano ibang tawag natin doon? Born again or transformation. No? So, kailangan meron nun. Yun ang evidence natin na tayo yung na-born again na. Kailangan merong transformation. No? Kaya sa ating pagtatapos, Jesus makes Himself known, both personally and relationally. And He is very much available. But we must believe. No? Nandiyan lang ang Lord, no? Kung minsan sinasabi natin, parang hindi ko maramdaman, ah. Ang Lord, parang parang ang layo-layo ng Diyos sa atin. No? Hindi ang Diyos ang malayo, ikaw. No? Kasi nandiyan lang ang Lord sa tabi natin, eh. Anytime na manampalataya ka, maniwala ka sa Kanya, nandyan lang siya. No? Tayo ang lumalayo, no? Sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumalayo sa atin. Kailanman, hindi babali ang Diyos sa Kanyang pangako. Tinangako niya, I will never leave you nor forsake you. Gagawin niya yan. Nandyan lang siya sa tabi natin. No? Tayo tumatalingkod, hindi siya. Laging nag-aantay o nakaabang ang Diyos sa atin na tayo'y lumapit sa Kanya. No? At tanging si Jesus lang ang pwedeng maglagay sa atin sa tamang relasyon sa Diyos. No? Si Jesus lang yun. Siya lang ang pwede. No? Hindi si Mary, hindi makakatulong yun para ilagay tayo sa tamang relasyon sa Diyos. Kaya hindi tayo nagpipray kay Mary. No, ginagalang natin siya dahil siya yung earthly mother ni Jesus, pero hindi sa Diyos. No? Hindi kagaya yung ginagawa ng iba. No? At yung ginawa ni Jesus na ibinalik yung ating relasyon sa Diyos Ama, ginawa niya sa pamamagitan ng kanyang pamatayan sa krus. No? Na dapat nating isipin o aalalahanin natin araw-araw yung kamatayan ni Jesus. Kasi kung minsan nangyayari, tuwing Easter lang o Biyernes Santo lang natin naaalala yung kamatayan ni Jesus. Na namatay siya para sa ating mga kasalanan. Dapat araw-araw. Kailangan araw-araw natin yung inaalala. At sa Kanya lang tayo dapat sumampalataya. No? Sapagkat siya lang ang umako. Inako niya, binayaran pa niya yung ating mga kasalanan. Wala namang iba, no? Si Mary ba, inako niya yung kasalanan yung mga kasalanan natin? Hindi, no? Binayaran ba ni Mary yung ating mga kasalanan? Hindi. No? O sino ba sila? San Pedro, San Juanico, kung sino-sino yung mga san na tinatawag nila, no? Walang ginawa yung mga yon. Sabi nga dito, no? Si Jesus lang ang daan. No? Si Jesus lang, walang iba. Kaya, kung tayo may hihilingin, kay Jesus lang, wala nang iba. Huwag na tayo dadaan kung kani-kanino. At lagi natin tandaan, no? Sabi nga, si Jesus nagpapakilala, no? Ang kanyang sarili, personally at relationally. No? At siya ay laging available. Totoo yan. No? Hindi siya kailanman naging, teka lang, busy ako. No? Teka lang, bukas na lang. No? Kasi busy ako sa sa ibang tao. No? Hindi, no? O sa lumapit tayo sa kanya, always available yan. No? 24/7.
talo pa niyan yung mga call center, no? Mga call center, siya, hold on. Siya, walang hold on dyan. Pag tumawag ka kay Jesus, sagot ka agad yan. No? Tandaan natin, no? Yung lagi nating pinag-aaralan. Salvation is by grace alone. Through ano? Through faith alone, in Christ alone. Okay, huwag natin kakalimutan yan. Na ang Lord Jesus lang ang tagi nating pag-asa, wala nang iba. Sa Kanya lang. Tsaka anytime, pwede tayo lumapit sa Kanya. Walang kahit may bagyo, no? Kahit holiday, no? Yung mga politiko, pag nilapitan mo holiday, wala yan. Holiday, walang pasok, no? Ang Lord, walang holiday dyan, walang oras dyan. 24/7, available siya. Okay, samahan niyo ako sa isang panalangin. So, God, salamat.